Hello, pang ilang beses na itong nangyari sa akin. Ito na yung horror story. Alam niya ending? At hindi lumabas yung gusto kong ilabas. Which is mas malala. Beauty vlogger ka! Tapos ganyan yung... Hello everyone! Welcome back sa ating channel! Okay. Oo, alam nyo minsan nagigilty ako. Kasi lagi na lang ako nagsishare sa inyo ng tungkol sa makeup review. So this time, educational opo itong video na to. And hopefully, ay may matutunan kayong moral lesson. Kasi i-share ko ang aking horror story. Skincare horror story. May something talaga sa akin. Maayos yung face ko kasi naka-makeup ako ngayon. So, hindi nyo halata yung mga blemishes. Mamaya, makikita nyo, ano ba talagang kalagayan ng skin ko? Ano ba talaga? Malamang sa malamang, pag kinlik nyo tong video na to, interesado kayo, ano ba tong horror story ko? Alam nyo guys, pinramis ko na sa sarili ko ilang beses na sabi ko, never, ever ako magpiprick ng pimple kahit anong mangyari, hindi ko talaga gagawin. Hello, pang ilang beses na itong nangyari sa akin. Ayan, nakita nyo, yan. Yan ang kagagawan ko. Yan ang kasyungahan ko, katigasan ng ulo ko. Bakit nga ba every time na nakakita ko ng pimple, gigil na gigil talaga ako. Parang gusto ko talaga siyang tirisin lagi. Lagi. Naiinis na rin talaga ako sa sarili ko. Ewan ko nga ba, hindi masyadong halata yung babanggitin kong mga blemishes. Kasi right now, naka-makeup ako, obviously. At naka-concealer ako, obviously. Kailangan ko talagang mag-concealer. Which is, kaya nga eh. Alam nyo, kung okay yung skin ko, hindi ko na kailangan ng additional products. Parang pinahirapan ko yung sarili ko. Alam nyo, habang tinitiris ko yung tigyawat ko. Alam nyo kung ano nasa isip ko, okay lang yan. Kasi may concealer naman. Maganda kasi yung concealer ko. So, kaya niyang takpan yan. Yan tayo. Diyan tayo magaling. Pero hindi yan ang gusto kong i-point out on this video, and sana matutunan nyo rin na huwag nyo ipiprick ang inyong tigyawat. Wag na wag. Tapos ito nga nung last time, sabi ko, okay lang siguro i-prick ko to. Gagamitan ko naman siya ng cotton buds. Ito na yung horror story. So akala ko hindi ako magsusugat kasi mahaba yung kuko ko. And talagang feeling ko mas okay na mahaba yung kuko ko kasi nababawasan yung tiris ko ng tigyawat. Kasi alam kong masusugatan ako at alam kong mangingitim yan. Pero itong si ate mo girl, maparaan talaga pag gusto. So, ang ginawa ko, kumuha ko ng 2 cotton buds. Iririanak ko talaga ngayon kasi nagigigil ako sa sarili ko. Para itong video na to, reminder na rin sa sarili ko na, o sige, ulitin mo pa yan, ayan ang mangyayari sa'yo. So, ginanyan ko. Sabi ko, okay lang yan, titirisin ko lang. Ayan o, nakalabas na siya eh. Nakalabas na siya. Oo, tirisin natin to kasi nakakagigil talaga siya eh. Ayoko nang may nakikita ko nakasilip dyan, gusto ko tanggalin ko siya kagad. Yun yung thought process ko habang tinitiris ko siya. Ayan, konti na lang. Kaso parang medyo nagdudugo na siya. Pero okay lang yan, malapit na yan. Lalabas din yan, konti na lang. Alam niya ending, nabalatan ko yung skin ko. At hindi lumabas yung gusto kong ilabas. Diba? Anyari sis. So, ang ending, nabalatan siya. Seryoso, guys. Oo, ayan. Tinakpan ko yan ng concealer. Medyo burahin natin ng konti, ha. Nabalatan yan. Ayan na. Kita-kita niya na unti-unti, oh. At sagwa, di ba? Ayan. Ang lapad yan. Kasi talaga yung gigil ko. As in, sabi ko, cotton buds lang naman tong hawak ko. Oo, okay lang yan. Hindi yan masusugatan. Well, hindi siya masusugatan pero nabalatan siya. Which is mas malala. Kasi nangitim siya. Tapos ito nga. Tapos may meet and greet ako kinabukasan. Diyos ko talaga. Sabi ko talaga, napakalaki pagsisisi. Alam niyo yun talaga, hindi ko pinigilan yung sarili ko. Tapos ayun. Alam mo yung may event ka, maraming makakita sa'yo. Tapos, hello, beauty vlogger ka. Tapos ganyan yung... Alam niyo, gusto ko talaga suntukin yung sarili ko. Oo, gusto ko talaga suntukin yung sarili ko. Gigil na gigil talaga ako. Ay, that's life. Anyway, so kung may makikita kayong mga itim sa face ko, like, hello, exhibit A, exhibit B, exhibit C. Yan ang kagagawan ko yan. Ako yan may kasalanan. Pag may nakita akong pimple kasi talagang hindi ko talaga mapigilan yung sarili ko. Kaya sana matuto ko rin sa akin sa pagkakamali ko na
pigilan niyo yung sarili niyo. Wag na wag niyo ipiprick yung pimple niyo. Yes, may mga ginagamit akong products para mas mapabilis yung paghinog ng pimple. Kaso, kaya ako gusto siyang mahinog kasi para ma-prick ko na siya. Kaya ngayong video na to talaga ipapromise ko sa sarili ko, ay sis, no matter what, kailangan meron talagang record na talagang hindi ko na, para ma-remind ako sa sarili ko na tigilan ko na yung mga ginagawa kong kalokohan. Alam nyo, hulog din ng langit na may nagpadala sa akin, Papa Recipe. Etong blemish cleansing oil nila, ay die. Naghahanap talaga ako ng cleansing oil na talagang mag-work kasi alam nyo na, iba na yung skin ko. Mabilis na akong mag-pimple ngayon unlike before. Isa sa mga problema ko yan. If I want to see changes sa aking skin, kailangan kong palitan yung routine ko. And buti na lang na-discover ko tong Papa Recipe. Blemish cleansing oil siya. So maglalagay ka ng ganito, ample amount. Ayan. Naka-makeup ako ngayon. So ito na yung pinakapantanggal ko ng makeup. Hindi lang makeup, kahit hindi ka naka-makeup, this is for double cleansing. Kung familiar kayo sa double cleansing. Very important yan, guys. Lalo na sa mga nagme-makeup. Hindi lang sa mga nagme-makeup, sa mga gumagamit ng physical sunscreen. Yung mga physical sunscreen kasi physical yan. So, ibig sabihin, meron siyang nilalagay sa skin mo to protect you against UV rays. So, yes, napoprotect niya yung skin mo, pero nagiiwan niya ng residue, especially kung hindi ka nagdo-double cleanse. Kaya napaka-importante. Ito, lagi ko sinasabi rin yan. Double cleansing is the key to success. Mamassage ko lang siya sa aking face. Dry ha, hindi pa ako nagbasa ng face ko ha. Ayan, unti-unti nyo na makikita yung blemishes ko, guys. And then, after that, babasain ko ng konti yung kamay ko para mag-emulsify yung product. Ayan. Kasi pag nag-emulsify siya, mas magme-melt yung makeup. Ayan, oh. Mas kitang-kita yung pag-melt ng makeup, ng impurities, yung dirt sa skin mo, dead skin cells. And kahit yung mga waterproof, naka-waterproof ako na eyeliner ngayon. Tingnan nyo, tanggal siya kagad. Pati yung aking mascara is waterproof. Tanggal siya kagad. Sama na rin natin yung aking neck. Then magbanlaw na tayo. Tingnan nyo ha, matatanggal talaga yung mga makeup residue sa face ko. Ew, diba? Yung pag-emulsify niya, nakakatulong yun para ma-lift talaga yung makeup. You know, parang walang matira at saka talagang malinis ang iyong skin. Immediately, guys, yung feeling sa face ko, ayan, oh, ang lambot kagad. Dahil yan sa 71% rice bran oil. Kasi yun talaga yung pinaka-base niya. At meron siyang hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo, hindi lang apat, hindi lang lima, hindi lang anim. 17 types of plant-derived oils for skin-friendly cleansing and minimal skin irritation. Sangka pa, napakadaming seed oil yan, ha? Hindi lang na natatanggal yung makeup, nare-remove din yung skin impurities, and also exfoliates. And kung napansin nyo kanina, as soon as mahalo siya with water, nag-emulsify talaga siya para mas effective yung pag-lift ng impurities and makeup from our skin. Alam nyo, ni-research ko yan, yung rice bran or yung rice enzymes. Sa mga Korean skincare brands, madalas kong nakikita yan. And I have a feeling na maganda talaga yung effect niya. Ako, familiar lang kasi ako na nilalagay siya sa powder kasi it really helps, especially sa mga oily skin. Mas maganda lagay may rice ingredients, especially sa powder kasi mas nakaka-lessen ng oil. Tried and tested ko na yan. Pero this is my first time na ma-experience siya nakasama sa cleanser. I've been using this for exactly 15 days na. And so far, so good. Wala naman ako ibang problema. And feeling ko talaga nalilinisan niya talaga ng husto yung aking skin. At ito pa guys, ito rin yung first time ever kong makatry ng powder cleanser. Ito yung nabanggit ko to. Oo, may kausap ko sa TikTok one time. Nagtatanong ng mga recommendation ko for cleanser. And this is life changer. Consistently, ito lang yung ginagamit ko. Morning and evening. Ganito yung itsura niya ha. Gusto kong pakita sa inyo. Ayan. So, ilalagay niyo muna siya sa inyong palms. And then, babasain natin siya ng konti para bumula siya. Ayan, mag-foam. And then, once na mag-foam, saka natin i-massage ngayon sa ating skin. Alam niyo, mga amoy niya talaga yung parang rice. And Papa Recipe, guys, I've tried their masks. Isa sa mga love na love ko na mask, Korean brand, is Papa Recipe. Kaya nung nakita ko to, oh my gosh, powder cleanser. Syempre, dali-dali si ate mo, girl, no? Naghanap talaga ako ng mga reviews nito, kung ano, kumusta. And so far, halos lahat, you know, 5-star rating talaga ang review dito. So, ayan. Nalinis na yung aking skin. Sama na natin yung ating neck. Badlawan ko lang. So, ayan. Malinis na yung aking face. Gusto ko mapakita sa inyo yung mga tinutukoy ko. Ayan. Ayan. At
Eto, kaya lesson learned ha? Lesson learned! Sana matuto rin kayo. Kaya sa mga nakakatulog dyan ng naka-makeup, please, iwasan nyo talaga yung pagtulog ng may makeup kasi makeup can clog pores. Tandaan nyo yun ha, makeup can clog pores. And pag na-clog yung pores nyo, alam nyo na ending nyan, pimple. Which is why prevention is always better than cure, okay? And sana mas ma-enjoy nyo yung routine nyo, yung cleansing routine nyo using this Papa Recipe. I highly recommend this. Iba yung feeling niya. So maliban sa nakaka-soften siya ng skin, ma-feel mo talaga immediately nakaka-soften ng skin. Tapos alam nyo yung 'di ba powder siya? May mga matitira yan na granules na hindi basta-basta mag-melt. So parang meron ka na ring scrub. Pero the thing is, kahit gamitin nyo siya everyday, walang problema. Kasi pang daily exfoliating care talaga siya. Especially if you have dull skin tone or may mga problem areas kayo sa skin. Wala akong ibang masay dito kundi this is my first time ever na makatry ng powder cleanser and I'm really happy. Kaya nga, I'm so excited to share this with you. Ito lang naman yung mga main ingredients niya. Meron siyang papain. Ito yung pinaka-enzyme powder. Ito yung for skin texture. Kung ang problema nyo is ang inyong skin texture, if you want smoother skin, and to strengthen skin barrier. Shout out sa mga gumagamit ng retinol, you need this. Kailangan nyo ng cleanser that can strengthen your skin barrier. Hindi lang yan, meron siyang rice powder, walnut shell powder, Clatol white, rice fermentation, PHA. Ito nakaka-improve siya ng skin elasticity. Parang collagen, ganon. And like I said, itong Papa Recipe Blemish Enzyme Powder Cleanser, this is made for sensitive skin. Hypoallergenic siya, meaning wala tong mga skin-harming ingredients. This is skin safety tested and mildly acidic siya. So, sinusundan niya kung ano yung normal, healthy pH ng ating skin. Ang pinaka-love na love ko dito is sure na sure ako nakaka-exfoliate siya. Kasi nagbalat yan ng malala. Tapos after 2 days, or after a day nga lang nag-smoothen out kagad. Imagine ha, nangitim yan. As in, nagbakbak siya. As in, kasi nabalatan. So imagine yung itsura ng aking pimple. Pero dahil nga may exfoliating property to, pero hindi yung exfoliation na mahapde ha. Very gentle, na hindi mo halos mafe-feel. Patented din yung kanyang whitening and elasticity ingredients, like yung rice powder and yung fermented ingredients to keep the skin clear and vibrant. Ang laman nito is 50 grams. 15 days ko nang ginagamit, pero siguro ganito pa lang. Oo, ganito pa lang yung nababawas ko. Marami-rami siya. Matagal-tagal mo itong magagamit. Both the Blemish Enzyme Cleansing Powder and the Blemish Cleansing Oil, pareho silang nasa box. Made using eco-friendly paper, certified by the Forest Stewardship Council, or FSC, an international NGO established to protect forest resources and promote sustainable forest management. Kaya very good ang Papa Recipe doon. I'm filming this in advance, so by the time you watch this, feeling ko much better na yung condition ng aking skin. Because iba ang effect sa akin itong dalawang to. 65% off when you purchase Papa Recipe Blemish Enzyme Cleansing Powder and Papa Recipe Blemish Cleansing Oil. Kailangan talaga dalawa guys kasi para double cleansing talaga siya. Thank you so much Papa Recipe for partnering with me on this video. And like always, hindi naman ako magpo-promote ng hindi ko ginagamit, ng hindi ko tinry muna. Ayoko mapahiya sa inyo. So yung pangalan ko ang nakasalalay dito, opo. Tinry ko talaga muna siya before ko i-share sa inyo and I'm happy with it. So hopefully meron kayo natutunan dito sa ating sit down, talk through, daming kuda video. So yun lang. See you on my next video. Thank you so much.